Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. So, how are you today? Nag-aalmusal po ako ng biscuit and fresh milk. Ganito po bago po ako pumasok. Kumakain muna ako ng almusal. Kamusta na po kayo dyan? So, meron na naman po akong ituturo sa inyo na another Nihongo tutorial para po sa mga nag-aaral ng Nihongo or Japanese language para sa mga gustong matuto. So for today po, ang ituturo ko po sa inyo ay yung gaya nito. Bago kumain po. Yan. Bago kumain po, especially sa lunch time. So, dito po sa Japan, sinasabi po nila yung word na itadakimasu. Itadakimasu. Isa po yung etiquette nila sa pagkain, ano. Sinasabi po nila na itadakimasu bago kumain. Parang isa po yung pasasalamat sa naka sa kanilang lamesa na isusubo na nila or kakainin na nila, pero kailangan mo na lang na magpasalamat, no? Kung sino mo po ang una-una sa galing sa sa Panginoon ng pagkain na yon, no? And yung sa taong nagpakain sa kanila or ano, yan. Especially sa mga halimbawa, manlilibre ka, no? Papakainin mo yung mga friends mo. So, sinasabi po nila yun sa tao na nanlibre sa kanila. Ganon. Na itadakimasu, parang ganon. Pagpapaalam, ganon. Marami po siyang meaning eh. So, parang nagpapaalam na, kakain na po ako, salamat dito sa pagkain na ito. Ganon po. And then, pagkatapos po niyan, no, ang unang word natin, so, ulitin ko po is itadakimasu. I po yan is I. Itadakimasu. Pag binigkas po natin yan sa salita natin na normal lang, itadakimasu. Pero kailangan po nakaganyan yung kamay natin. And itadakimasu, parang magbabaw po tayo ng konti. Yung ulo lang po natin. Itadakimasu. Ganun. Tapos, and pagkatapos naman po natin kumain, sinasabi rin po nila dito yung word na gochisousama deshita or gochisousama. Yung iba gochisousama lang or yung iba gochisousama deshita. Depende po sa inyo kung ano. Yung ibig sabihin po kasi ng tapos na or parang ganun din naman po yung gochisousama. Ibig sabihin, salamat sa pagkain, nakakain na ako, ganun. Ulitin ko po ang word po na gochisousama deshita is ganito po. Gochisousama deshita. No? Yung isa naman po, gochisousama. 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 Bibilisan nyo lang pa, practicein nyo lang po yan eh. Ganun po ang mag-aral ng mga ganitong lingwahe, no? Yung mga mahirap-hirap, kaya ng mga Korea or Chinese, yung mga uulit-ulitin nyo lang pong bigkasin hanggang sa masanay yung dila natin. Gaya po ako, ganun din po ako. Pag ang isang word ng Nihongo, hindi ko mabigkas-bigkas, inuulit-ulit ko lang po siya. Pinapractice ko yung dila ko para masanay siya. Kasi medyo nagkakaroon ng tongue twist, no? Nagkakabulol-bulol yung dila natin minsan dahil syempre hindi naman natin po lingwahe yan talaga eh. Hindi po natin talaga salita yan, no? Yung sarili nga po nating salita, nagkakabulol-bulol din tayo minsan eh. What more pa sa lingwahe ng iba or sa salita ng ibang bansa, di ba? Ganun po ang way ko, no, na-advise ko lang po sa inyo. Try nyo po, wala naman po mawawala. Practicein nyo lang po. Matututo rin kayo ng ganun na, yun nga, yung mga hindi natin mabigkas-bigkas kung nag-aaral tayo ng mga lingwahe ng iba't ibang bansa. Ulit-ulitin nyo lang pong bigkasin hanggang sa makuha nyo po, no? So, ulitin ko po, number 1 is, etiquette sa Japan, pagkakakain po is, bago kumain, gaganyan po ng kamay, itadakimasu. Yan. Itadakimasu. And then, ganun din po pagkatapos, ika-close nyo ulit yung kamay nyo. Babaw kayo ng konti. Kasabay habang binibigkas nyo yung gochisousama. Ganyan po. Or gochisousama deshita. Ganyan. So,
Ngayon po, ayan po, sana po may natutunan na naman po kayo ngayon. Siyempre, papasok na naman po ako Friday today. So, bago lang po mag-work, sinisingit ko lang po itong pagtuturo ng Nihongo. Sana po, nalinawan kayo or may natutunan kayo. No? Paki-comment na lang din po kung hindi nyo po naiintindihan yung tinuturo ko na Nihongo. No? Para mas lilinawan ko pa po yung pagbibigkas. No? So maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. Salamat po muli sa panonood and maraming salamat po. Paki-like and share na rin po. Maraming salamat po sa suporta nyo. God bless to all. Bye.